Ito ang mga kwento na hango sa totoong buhay, mga istorya na may kinalaman sa family story, love story, fantasy story, horror story, comedy, rags to riches, tragedy, rebirth or transformation, forbidden love, rivalry, revenge, and adventure. Lahat ng yan mapapanood at mapapakinggan nyo dito lamang sa Karanasan. Kamusta na mga tagapakinig at tagapanood sa Karanasan Channel? Nakaabang ka na ba para sa ating bagong kwento sa araw na ito? Bago natin bigyang daan ang liham na pinadala sa amin para sa mga bago pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na. At pag nakasubscribe ka na, isama mo na rin pindutin ang bell icon at piliin mo lang ang nakasulat na all para masundan mo ang mga bagong kwento dito lamang sa Karanasan Channel. Bigyan natin ng daan ang liham na pinadala ni Lovely Di Castro. Ako si Lovely Di Castro, 20 years old. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tunay na nangyari sa akin. Sa totoo lang, hindi ako matatakuting tao at mapaniwalain sa mga multo o ano pa mang supernatural. Pero bet na bet ko ang mga horror stories o movies na pakinggan at panoorin. Pero never kong na-imagine na makakaranas ako ng isang nakakakilabot at nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Pangyayaring hindi ko makakalimutan at sa tuwing naaalala ko yon, hindi ko maiwasang hindi kilabutan. Dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ma-explain kung ano yung bagay o nilalang na nakita ko ng gabing iyon. Naisip ko lang, paano kaya kung hindi ko nagawang takasan ang nilalang na iyon, marahil patay na ako o ano paman. Ito ang aking kwento. College na ako noon. Bali 4th year na at ng panahong yon ay busy kami sa paggawa ng aming thesis. Kaya madalas akong ginagabi ng uwi. Nasanay na rin ako kaya hindi ako takot umuwing mag-isa. Isa pa, nag-aral at sumali ako ng taekwondo at judo sa university namin noong second year ako hanggang ngayon dahil gusto kong matuto ng self-defense para sa sarili ko. Anyway, balik tayo sa totoong experience ko. Friday noon at sobrang late na ako nakauwi. 3 days na naming nilalamay ng partner at kaibigan kong si Lucel yung thesis namin. Paano sa Monday afternoon na yung defense namin, kaya kailangang ayusin agad at sa awa naman ng Diyos ay natapos na rin namin ang mga dapat baguhin. Sa totoo lang, hindi naman dapat irasyon dahil weekends na kinabukasan. Kaso, hindi naman kasi ako available ng Saturday at Sunday, katulad niya dahil araw yon ng part-time ko. Kaya sa mga araw na lumipas ay madalas 10:00 na ako nakakauwi sa amin. Pero ngayong gabi, mas late na kami natapos sa tinatype namin. Tinodo na ang pagpupuyat. Inalok na ako ni Lucille na sa kanila na matulog dahil late na nga. Pero tumanggi ako dahil sinabi kong hinihintay ako ng mama ko. Hindi na ito nagpumilit pa, pero pinaalalahanan niya akong mag-ingat. Bagay na hindi ko akalain na pagsisisihan ko pala. 12:20 na nang sulyapan ko yung relo ko. Kabababa ko lang ng jeep. Nadismaya pa ako dahil walang katao-tao, maliban sa 2 bantay na tanod sa guardhouse. Pero pagpatak ng 1 a.m. ay umuuwi na rin ang mga ito. Wala rin talagang guard na tumatagal sa pagbabantay ng gate ng subdivision nila, lalo na sa panggabi. Ayon sa kwento ng tsismosang kapitbahay namin na si Aling Linda, katakatakang kinabukasan din raw ay nagre-resign ang mga guard na kinukuha ng association kahit isang gabi pa lang dumuduty. Lalo na tuwing mapag-uusapan ang pagruronda sa madaling araw. Matapos yun ay bigla na lang nagpapaalam ang mga ito na hindi na magtatagal kahit inalok pa ng malaking sahod. Kung ano-ano ang dahilan nila, pero iisa ang madalas na sinasabi ng mga ilan sa mga ito. Nakakatakot daw rito, lalo na sa 3rd Street. Sabi pa sa nakausap ng kapitbahay namin si Aling Linda, dahil daw yun sa abandonadong malaking bahay sa 3rd Street. May nagpapakita raw doong hindi maipaliwanag na nilalang. Nakakakilabot daw ang itsura.
Kwento raw yon ng isang guard sa kanya bago umalis. Pero syempre, hindi siya naniniwala doon. Sabi-sabi lang yon. Grabe, ang aga naman nilang gumarahe. Sa loob-loob niya, naupo ako sa waiting shed, malapit sa guardhouse. Kuya, paupo ha! Ito ang paalam ko sa mga tanod na tumangulang ito. Yung isa naman walang pakialam. Naglalaro ng Candy Crush sa cellphone niya. Pati tricycle ay wala akong mahagilap. Saglit pa akong nag-abang sa gate. Baka sakaling may dumating na tricycle. Maski magbayad na siya ng isang biyahe ay okay lang. Pagod na kasi at inaantok na ako. Panahikap na ako 10 minutes pa ang lumipas pero wala talaga. Naiinip na ako. Malayo pa naman mula sa gate ang bahay. Bali 10 to 15 minutes ang lalakarin. Sumulyap ako sa cellphone. 12:30 na noon ang oras. Antok na talaga ako. Kaya wala na akong pagpipilian kundi ang maglakad. Baka umagahin na ako kung maghihintay pa. Isinilid ko na ang backpack at dalang aklat at cellphone. Papalakad na ako nang tawagin ako ng tanod na bantay sa gate. Naisip ko nga, bakit tanod? Di ba dapat guard ang bantay doon kaya naman ng association na kumuha ng guard kahit 2 ulit? Marahil dahil sa kwento-kwentong kababalaghan sa subdivision namin. Nag-usisa ang tanod. Iha, saan ka pupunta? Uuwi na po. Taga rito po ako. Anong street ka? Sa 8th Street po, sa may dulo. Dito ka ba dadaan sa harap? Opo. Naku iha, shortcut ka na lang sa kanto ng 1st Street, palabas ng 6th Street. Masyado pong malayo, Manong. Tsaka maraming aso doon. Dito na lang ako dadaan. Hindi ka ba natatakot sa kwento-kwentong may nilalang na nagpapakita sa may 3rd Street? Dadaanan mo yon. May takot na ani ng isa sa mga tanod sa kanya. Manong, kwento lang po yon. Tsaka bata pa ako, matagal ko nang nakikita yung abandonadong bahay sa 3rd Street. At sa pagkakaalala ko, wala pa naman ako napapatunay na taga rito na may multo po doon. Ginagamit lang yung kwento para panakot sa mga batang gala sa gabi. Naku iha, hindi multo ang nagpapakita doon, kundi halimaw. O siya, ikaw ang bahala. Basta mag-ingat ka na lang iha. Panalangin ko na lang na hindi mo siya makita. Magalang akong nagpaalam sa mga ito. Pero umiling lang ang mga ito at pinanood akong naglakad papasok ng subdivision hanggang lumiko ako sa pakorbang daan sa 2nd Street. Hindi na nila ako nakita. Naiiling din ako. Hindi rin maiwasang kabahan ako, maski kaunti, matapos akong takutin ng 2 tanod sa mga sinabi ng mga ito. Pero matagal na ito kahit minsan wala pang nagpapakita sa akin. Maliwanag naman ang mga poste sa kalsada. Bagay na maganda sa lugar namin, kaya hindi nakakatakot maglakad kahit mag-isa lang. Wala rin namang insidente ng nakawan o holdapan sa kali namin dahil ngayon sa chismis tungkol sa nilalang na nagpapakita sa 3rd Street na kinakatakutan ng lahat. Sa bandang gitna ng 3rd Street nakatayo ang sinasabing malaking bahay na abandonado na sinasabing pinamamahayan ng kung ano-anong nilalang. Walang nangangahas na pumasok doon. Wala rin nakababatid kung sino ang may-ari noon. Hindi pa ako pinapanganak ay nakatayo na yun doon. Sira-sira na yun. Tipong pang-horror ang itsura. Dahil na rin sa kalumaan. Pero kahit na, kita mo pa rin ang taglay noong ganda at tibay. Base sa disenyo at rangya. Marahil nung panahong itayo yun ang pinakamagandang bahay sa lahat. Sa tagal ng panahong nakatayo yun doon, paniwala ng matatanda ay panahon pa ng Kastila. Pero mapupuna mong iilan lang ang bahay na nakatayo sa 3rd Street at lahat ay malayo ng 5 lote sa lumang abandonadong bahay. Bali yung mga bakanting lote, walang tumitira o gustong bumili pag nalalaman ang kwento ng bahay. Napapalibutan ito ng mga malalaking puno ng mangga. Speaking of 3rd Street ay malapit na ako roon. Wala naman akong ibang choice na dadaanan ngayon kundi sa kantong iyon. Although may shortcut naman tulad ng sinabi ni Manong Tanod kanina pero mas malayo ng 2 beses yun. Sumulyap ako sa relo. 1:45 na pala. Ayon sa pagkakatanda ko,
Tuwing mag-aalauna raw nagpapakita yung sinasabing nilalang na kinakatakutan ng mga guard dito sa amin. Papalapit ako sa kanto ng 3rd Street sa tapat ng poste ng ilaw nang bigla iyong magpatay sindi. Saglit akong napahinto. Biglang nawala ang antok ko at kinilabutan ako. Tuloy hindi ko maiwasang kabahan. Bigla ring nagtaasan ang mga balahibo ko. First time na nangyari yon. Marahil epekto yon ng pananakot ng 2 tanod sa akin kanina. Tuloy kung ano-anong naisip ko ngayon. Pinanindigan ko ang pagdaan doon at inisip na hindi totoo ang mga kwentong kababalaghan doon. Ngunit hindi pa ako nakailang hakbang paabante para maglakad nang biglang isa-isang namatay ang ilaw sa 3rd Street, kaya biglang dumilim sa bahaging yon. Lalo tuloy akong kinabahan. Pakiramdam ko, lalabas na yung puso ko sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. At nang lingunin ko yung pinanggalingan kong kanto ay ayos naman ang mga poste ng ilaw doon. Kaya tuloy hindi ko alam yung tutuloy pa ako. Pinagpawisan ako ng malamig. Muli akong humarap at sa pagkakataong yon, mas lalo akong kinilabutan. Kahit kasi walang ilaw at medyo malayo, ay may naaaninag akong bulto sa gilid ng abandonadong bahay. Tinatamaan yun ng liwanag ng buwan, pero nang takpan ng ulap yung liwanag ng buwan, ay bigla ulit dumilim. At sa muling pagliwanag ay wala na doon yung bultong nakita ko. Mas lalong lumala yung takot ko. Ano ba yung naaninag ko? Kahit malayo, sigurado kong may nakita ako. Ito na ba yung nilalang na sinasabi ng mga guard dito sa subdivision namin? At bago pa ako tuluyang kainin ng takot ay tumakbo na ako. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ito? Mai-encounter kaya niya ang kinakatakutang halimaw ng mga gwardya? Kung sakali nga na magtagpo sila ng nilalang na ito, ano kaya ang mangyayari sa ating bida? Mapapahamak kaya siya o makakauwi pa siya sa bahay ng ligtas? Abangan nyo na lang ang pagpapatuloy ng nakakakilabot na kwentong ito sa Part 2. Dito lamang sa Karanasan Channel. Para sa mga tagapakinig ng Karanasan Channel, kung nais mong ibahagi din ang iyong kwento, maaari mong ipadala sa email na naka-flash sa iyong screen. At para sa lahat ng letter senders na aming naitampok sa channel na ito, ay maaari kayong manalo kada linggo. Ang sinuman ang makakakuha ng pinakamaraming views at likes sa video ay siyang pipiliing manalo sa linggong iyon at makakatanggap ng 500 pisong halaga ng load. At para naman sa monthly winner, pipili kami sa mga letter senders na naitampok na namin sa loob ng 1 buwan. At kung sino man ang nakakuha ng pinakamaraming views and likes ang siyang tatanghaling monthly winner. At syempre, siya ang makakatanggap ng 3,000 pesos o ng isang cellphone. Kaya ano pa hinihintay nyo? Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sali na!